Panginoon, kay buti mo sa amin. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Kay buti mo, Panginoon, kay buti mo sa amin. For the last time, Panginoon, kay buti mo sa amin. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat. Salamat po sa iyong dakilang presensya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ay pong lahat ay makakaupo na. Yes, this is the day that the Lord has made. We will rejoice. We will celebrate and be glad in it. Samahan po natin si Mark Jan at si Justin sa kanilang pagpapasalamat sa Diyos, sa regalo ng Diyos sa kanilang pagmamahalan. Si Trinier, isang pogi-pogi. Di ba? Mamaya natin pag-usapan kung kanino siya kamukha. Praise the Lord. Hallelujah. So, welcome po sa dedication. Mamaya, pagkatapos ng dedication, isa-celebrate po natin yung kanya pong birthday. How good, hallelujah, yung Diyos, how faithful, gracious ang Diyos sa buhay ni Tin at ni Mark, na binigyan sila ng isang regalo ng Diyos. So, binabati rin natin sila. Sa araw na ito, binabati namin ikaw, Mark and Tin, sa inyong pagsunod sa Panginoon, na si Premier ay ihandog at i-dedicate ito sa ating pong Panginoon. At ang kanyang mga pamilya, mga kaibigan, ito po ang ating pong gagawin ngayon. Sa panahon ng ating pong Panginoong Jesus, nung kanyang pagministeryo, ay meron pong mga magulang na nagdala ng kanilang maliit na anak sa Panginoong Jesus. Ito po ay mababasa natin ang kasaysayan ito sa Mark chapter 10. Ayan nyo po, basahin ko po sa inyo at tingnan natin kung gaano kalapit ang mga bata sa ating pong Panginoong Jesus. May mga magulang na nagdala ng bata kay Jesus para ilinging ipatong niya ang mga ito sa kanyang kamay sa mga ito upang pagpalain at bendisyonan. Ngunit sinaway sila ng mga alagad kasi alam ng mga alagad maghapong nagturo, gumawa ng himala, pagod na pagod ang ating Panginoong Jesus. So sa mga alagad, gusto nila na magpahinga ang Panginoong Jesus. Kaya sabi niya sa mga magulang kasama ang kanilang mga anak ay huwag ninyong istorbuhin ang guro. Pinawalan, pinigilan sila. Ngunit nagalit si Jesus nung makita ito at sinabi sa kanila, ayanin ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan. Sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, nagugulat ako. Sino mang hindi tumanggap, amen daw, sa kaharian ng Diyos, tulad ng pagtanggap ng isang bata, kagaya ni Trinier, ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kinalong ni Jesus ang bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila at pinagpala. Mga magulang at mga kapatid, tayo po ay narito ngayon upang samahan ang mga magulang, ang mga kapamilya, lola at lola na nandito, lolo, lola, mga nagmamahal kay Trinier, upang ating sama-samang pasalamatan ng Diyos para sa buhay ng batang ito na natatanging handog, pagpapala, regalo at pagkakatiwala sa mga magulang.
Kaya sinabi natin regalo mula sa Diyos. Alam natin ang Diyos ang nagbigay ng buhay. At nung isilang si Tremere, hindi lang siya ang ibig sabihin lumabas sa mundo, di ba? Dala ni Tremere yung galak, di ba? Mula na ibinigay sa kanilang mga magulang, yung pag-asa, yung pangarap, di ba? Yung kung alam lang ninyo yung joy ng mga magulang nung maipanganak ang batang ito, talaga namang sukdulan ang kanilang pasasalamat at tuwa sa Panginoon. At tayo po ay nandito upang ihandog ang batang ito sa Diyos, upang sa kanyang paglaki ay mahihandog din naman niya ang kanyang sarili sa paglilingkod sa Diyos. At tayo po ay narito, pangatlo, sa harapan ng Diyos at sa kapulungan ito, na atin pong italaga ang ating mga buhay, mga magulang, mga pangalawang magulang at nagmamahal sa batang ito, na tulungan natin, suportahan natin sa kanyang paglaki. Lumaki siya ng punong-puno ng karunungan, puno ng pabor, kaayusan mula sa ating pong Panginoon. Ang tanong, bakit natin iyahandog si Tremere sa Panginoon ngayon? Ayan. Bakit natin siya iyahandog? Ayan, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Tremere. Una, ito po ay seryoso kasi utos ito ng Diyos. Alam niyo po ba, sa Old Testament, lahat ng panganay ay inaangkin sila ng Diyos. Ibig sabihin, ang panganay ay para sa Diyos at dapat lamang ihandog sa Diyos. Ito ay ang kalooban ng Diyos. So, sa bulwagan ito, sa room na ito, gagawin natin ang isa sa kalooban ng Diyos, ang ihandog ang batang ito sa Kanya. At ito ang itinuturo ng salita ng Diyos na gawin natin para sa ating pong mga bata. At pangapat, ito po'y pagsundod sa halimbawa. Pasensya na po kayo, magulo talaga eh. Hindi po siya magulo. Active lang. Di ba? Upang pagsunod sa halimbawa na ipinakita ni Maria at ni Jose, di ba? Sabi po sa Luke, ang sabi po nila, when the time came from their purification, according to the law of Moses, they brought them, sino? Si Jesus, up to Jerusalem to present him to the Lord as it is written in the law. So, take note, mga magulang, dedication of a child is a transaction between parents and the Lord, not between the child and the Lord. Ulitin ko, ang paghahandog ng bata at ni Tremere ito ay transaksyon ng mga magulang at ng Diyos. Ibig sabihin, during dedication, gagawa ng pagtatalaga si Mark at si Tin sa harapan ng Panginoon at sa kapulungan ito na kanilang aalagaan, mamahalin at ibibigay ang kanilang suporta sa batang ito sapagkat alam nila yung responsibilidad na kailangan. So, sila po ay merong responsibilidad. Actually, bihira ang Panginoon. Hello. Bihira ang Panginoon na magbigay ng regalo na may string attached. Pero yung bata, kapag binigyan niya tayo ng mga anak, merong string attached yan. May kasamang responsibilidad. Ibig sabihin, mananagot tayo sa Diyos kapag pinabayaan natin ang ating pong anak. Siguro, ang tanong ng ilan sa inyo, why dedication and not baptism? Bakit paghahandog at hindi pagbibinyag ang ating gagawin sa batang ito? Una, maliwanag ko lang po sa inyo, ang ibig sabihin ng baptism is to immerse. Sa Greek po ito po ay bautiso. Ang ibig sabihin, ilubog. Ilubog. Meaning, ilubog, hindi ito wisikan, buhusan, o ginawa po sa atin. Taliwas po ito sa nakagisnan po natin. Ang binyag ay, sabi nila, naglilinis ng kasalanan, nagliligtas at nagiging Kristiyano ang bata. Hindi po yan ang itinuturo ng salita ng Diyos. Not to be a Christian, ang binyag po, hindi para ikaw ay maging Kristiyano, hindi para ikaw ay malinis sa iyong mga kasalanan.
kundi ang binyag, it is a public declaration na ang isang tao ay Kristiyano na, ng isang tao ay nagsisina ng kanyang kasalanan at tumanggap sa Panginoon bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas. At kapag siya ay nagpabinyag at sumunod sa ministeryo ng pagbibinyag, ito ay publicly idinideklara lang niya na siya ay tagasunod. Sinasabi niya sa lahat ng mga tao na kakilala niya, ako ay tagasunod na ni Kristo. Bakit? Kasi napakahalaga po ng simbolismo noon. Kasi kapag siya ay bininyagan, siya po ay binibinyagan, tayo po at ang itinuturo ng salita ng Diyos, para po masunod yung ibig sabihin ng binyag o baptiso ay to immerse o ito ay ilubog. So nagbabaptize po tayo sa ilog, sa swimming pool, basta ilulubog. Bakit? Kasi sinisimbolo po ng tao na kumilala sa Panginoon, kaya siya ilulubog, sinisimbolo niya na siya'y kasamang namatay at inilibing ng Panginoong Yesus. At paghahon po niya sa tubig, ang idinideklara po niya, ako'y kasamang nabuhay ni Kristo. So, ito po ang kahulugan ng baptism o ang binyag. Hindi po yan ang gagawin po natin kay Tremere. Ang gagawin po natin, i-present siya sa Diyos, kunin natin at idalangin natin ang pabor at ang pagbabasbas ng Panginoon sa batang ito. Kagaya ng ginawa ni Jose at ni Maria nung 8 days old ang ating pong Panginoong Jesucristo. Nakakaintindihan po? So hindi po, kasi ang binyag, ito ay transaction ng bibinyagan, nung taong bibinyagan, alam niya ang kanyang ginagawa at ng Diyos. But dedication, it is a transaction between parents and the Lord. Ang nag-uusap dito, di ba, ay yung mga magulang at ng Diyos, hindi ng baptism. Pero nung tayo bininyagan, di ba, ang nag-usap din naman, hindi tayo saka ang Diyos. Di ba? Pero ang totoong baptism, ikaw mismo, ang katransaksyon mo ay ang Diyos. Amen po ba? Hilingin natin na tumayo ang mag-asawa na si Mark and Justin. Do you, as parents of the child, understand that the vows that you are about to make are binding before God as long as the child shall be under your care? If so, answer, we do. Ayan. So ngayon, gagawa na sila ng commitment, ng pagtatalaga, ng vows sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo kanina, ito ay napakaseryosong bagay. Bagamat hindi alam ito ni Tremere, pero ang nakasalalay dito yung kinabukasan ng batang ito. Kaya ito ay napakahalaga. Para sa mga magulang, kayo ba ay nangangako sa harapan ng Diyos at sa harapan ng kapulungan ito na gagawin nyo sa tulong ng Diyos ang lahat ng inyong makakaya upang palakihin si Tremere ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa Kanya? Palapakan natin ang mga magulang. Mark and team, kayo ba ay nangangakong magsisikap